Magandang araw mga kamaster. May tanggap na naman tayo, isang Oppo. Ang sira nito ay bootloop. So sa mga ganitong mga sira, repair natin at ito ang gagawin natin ay sa subok na to, 100% subok na. So sana mapanood mo hanggang dulo itong video na ito. So ganito yung nangyayari sa Oppo na ito, na ganyan kung makikita nyo, ganyan. So ibig sabihin ito, sinaksakan ko to ng product schematic. So ganyan siya, nag-uho naman siya pag sinaksak siya, yan, ganyan yung mangyayari sa kanya. So ngayon kung makikita natin yung ano niya, ganyan yung nangyayari sa kanya mga kamaster. Okay naman siya, pero pag binunot ng saksak mga kamaster, yan, mawawala to siya mga kamaster. Yan, pag sinaksak mo, yan, ganyan yung mangyayari sa kanya ma. Okay, so kung maka-encounter naman kayo ng mga ganitong sira o magdi-DIY kayo, ganito yung gagawin nyo pag ganito yung sira ng yung cellphone. So tapusin na itong video nito para makita nyo kung ano magiging, kung ano yung ginagawa nito pag ganito yung mga sira ng isang cellphone. Subok na ito 100% at marami na rin gumagawa nito. So tara na. So siyempre bubuksan muna natin itong cellphone para ma-access natin ang nasa loob. So ngayon unti-unti natin itong bubuksan. Pag mga ganito kasi mga kamaster, talagang subok na to na. Kaya binuksan ko natin yung likod dahil 100% battery ang sira nito. So ang gagawin natin dito, tatanggalin natin tong battery at isi-short natin. So sa mga gitong sira, marami nang nangyayari mga ganito na nagawa natin. So ito, kukunin na natin itong battery para magawa na natin. Yan, isisit natin yung T12 natin na panghinang sa tamang temperature para dito na, kasi hinangan natin to sa tatanggalin natin itong fuse. Tapos i-short natin gamit ang soldering lead. So tara na. So nakuha na natin itong battery. So kung makikita nyo, dito nyo bubuksan tong, tatanggalin bali natin tong nakabalot dito sa sa gilid na tong battery. Kasi dito sa gilid na to, dito nakalagay itong tinatawag na fuse. Di bali dito nakakabit. So gagawin natin, tatanggalin natin tong plastic na nasa nakabalot dito sa terminal ng battery. So tara, anin natin to. Ayan, unti-unti na natin yung plastic. Yun mga kamaster. Ingat lang kayo dito mga kamaster dahil pag ito na nyo, kasi itong may dalawang thermal ito, yung tinatawag na positive tsaka negative nitong battery. Ngayon, huwag kayong magkakamali na may short nyo to dahil sigurado mag-spark tong battery nyo, posibleng tuluyang masira ang isang battery. So kailangan kabisado nyo to, tinitingnan nyo yung terminal nya kung saan, tapos dun mo hanapin yung nakano na fuse, at yun ang tatanggalin natin ngayon at yun ang idudugtong natin. So dito marami na itong ginagawan mga ganito na mga sira, iba-ibang unit, iba-ibang model ng
cellphone. So ito, marami na rin gumagawa nito. Pero mas maganda rin kung first time mo makakita ng ganitong video o ganitong sira. So panoorin mo tong video para maka-idea ka man lang, para maka-idea ka nitong kung paano gagawin sa mga ganitong sira. So dito, babaklasin. Yan, nabaklas na natin yung plastic niya. So yan, nakikita na natin yung pyesa o yung fuse na hinanap natin. Ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin tong fuse na to. Yan. Pero bago to, titesting muna natin na baling gagawin ko muna nito. I-short ko muna gamit ang soldering lead. Yan, dudugtong ko lang siya, tapos yan, titesting muna natin kung gagana siya. Yan, so ibig sabihin nakita natin okay. So pinag-short natin tong fuse. Okay, yan. Gumagana siya, oh. So hindi na bumabalik kahit tanggalin mo yung saksakan niya. So okay yung ginawa natin ng pag-short. So ngayon, natin, sasaulin na natin to para, so ibig sabihin tama yung ginawa natin na pag-short. So na-test natin na okay siya. So ngayon, ipa-finalize na natin yung gagawin natin. Bali, dudugtong na natin ng ipipix na bali natin. At bago natin sarhan. Ayun, ito, ginagawa ko nito, bali, inano ko na to. Pinix ko na to. Bali, sinort ko na to. Tapos, para ma-finalize na. Ayan, na-short na natin at ibabalik na natin sa sa plastic. Yan, nilalagyan din natin ng plastic. At para sure mo siya mga kamaster, lalagyan din natin itong tinatawag na adhesive na anti-heat. Ito. Yan, kulay dilaw na nakita nyo. So ito, binalot pa na talaga natin ng maayos para hindi talaga magkadikit o para maging maayos din yung pagano natin. Ayan, ganun lang siya mga kamaster at ito, ikakabit na kaagad natin to katulad ng ganito. Yan, tapos na natin i-fix ang ang plastic nya. Yan, ganun lang kadali mga kamaster. Ganun lang. Ikakabit na natin mga kamaster. Yan, kinabit na natin mga kamaster ang battery. So, ganun yan sa mga kamaster. Natin to, i-fix na natin to para maibigay natin sa customer natin yung nagpaayos nito. Yan, tinakpan natin mga kamaster. Ganun lang siya kadali. At sana nasundan nyo yung video natin para maka-idea kayo. At ayun, ayan yun, lumabas na yung logo na wala nang, hindi na sinasaksak. Ayun, okay na siya mga kamaster. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang panonood sa ating pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa susunod nating mga video, maraming salamat po sa walang sawang panonood palagi sa ating channel. Bye bye.